Good morning po, BRNC family. Ayan. Maraming salamat sa Panginoon at ang pasasalamat natin sa Diyos ay walang hanggan. Welcome back po mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa ating segment po every Wednesday. Dito lamang po sa BRNC Hardcore Broadcast Entertainment at ang ating segment po at ang ating programa sa umagang ito ay pinamagatang Faith Shield. Ayan, so maraming salamat sa Panginoon sa bawat isang nariyan at maya po ay batiin natin po ang bawat isa na andyan po kasama natin via online at sa pagkakataong ito ay nais po muna natin na magpasalamat sa Diyos, magumpisa po tayo sa panalangin upang ang Diyos ay ating mapasalamatan sa umagang ito. Again po, samahan niyo po ako at tayo po'y manalangin sa ating pag-uumpisa. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Ang iyong pagpapala, Panginoon, ay lagi naming dama araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok at problemang aming kinakaharap ngayon, ay patuloy naming nadadama, Panginoon, ng iyong pag-ibig, kalinga, at gabay. Salamat po, Panginoon. Tunay nga na walang hanggang pasasalamat ang dapat naming bibigkasin, sapagkat Ikaw ang Diyos na banal at buhay na aming pinaglilingkuran. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Kami ay malaya nakapagbahagi ng iyong salita. Malaya po kaming makikinig sa umagang ito ng iyong salita, Panginoon. Salamat po. Salamat sa lakas na iyong ibinigay. Pagising namin sa umaga, pagmulat ng aming mga mata, mayroon po kaming lakas dahil po sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, mayroon kaming pagkain sa hapagkainan. Mayroon kaming mga damit na nasusuot. Mayroon kaming tahanan na natitirhan. Panginoon, turuan niyo po lagi ang aming mga puso na tumingin sa mga pagpapala at talikuran, Panginoon, ang mga problema. Panginoon, sa umagang ito, muli po kami nagpapasalamat, O Diyos, sa programang ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. Patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon, ang BRNC, Lord, upang ang iyong salita, O Diyos, ay patuloy na maihayag. Salamat, Panginoon, ng marami sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa aming mga viewers ngayon. Pagpalain niyo po sila. Kausapin niyo po sila na iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa puso ng tao na iyong ginamit, Panginoon, sa platform na ito. Thank you, Lord, sa desire ni Sir Rogelio Kagampan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po siya. At salamat din po, Panginoon, sa kanyang desire. Salamat, Lord, kay Ma'am Emily Kagampan, para ang programang ito ay patuloy, Panginoon, na maisagawa via online. Salamat ng marami, O Diyos. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. Maging lahat ng mga admins and pages, Lord, ng BRNC. Pagpalain niyo po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po kami ng iyong salita sa aming pakikinig po mamaya. Iwaksin niyo po ang gawa ng kaaway at kayo po ang siya magtagumpay. Thank you, Lord. All these things we ask and pray. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Ang ating pinag-aralan po last time po ay about biblical. So, inumpisa na natin yung lesson number 1 natin. Again, nasa lesson number 1 pa lang po tayo about biblical salvation po.
So, dyan po sa biblical salvation ay may part 1, part 2, at maraming parte na dapat po nating ano po dyan, pag-uusapan sapagkat hindi kaya sa isang ano lamang po. So, ngayon po ay biblical salvation pa rin po tayo, which is part 2 na naman tayo. Ano ho? So, last time ay napag-aralan natin dyan yung part 1 na kung saan ay napakarami nating natutunan. Ano ho? Napakarami nating natutunan. At ngayon po, sa part 2 na po natin ay parehas lang po na verse ang ating pag-aaralan po. At ay subaybayan po nating maigi. Ano ho? Napakaganda ng lesson po natin ngayon sa part 2 ng ating pag-aaral sa umagang ito. Again po, yan po ang ating tema ngayon. Faith Shield po ang ating tema at ang ating pag-aaralan ay Biblical Salvation Part 2. So, ayan, bilang panimula ay nung nakaraan ay ating napag-aralan po kung paano ang tao ay maligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya at sa pamamagitan lamang po na ang regalo ng Diyos. Ayan, so sana wag nating kalimutan na lahat ng iyon ay regalo lamang ng Panginoon, mga kapatid. Ano ho? At ngayon po, tayo po'y mag-umpisa na para mas tayo ay mapadali, ano ho? At marami tayong makuha dito sa ating pag-aaral sa umagang ito. Biblical Salvation Part 2 na po tayo, mga kapatid. So ngayon, sa ating fix po dyan lagi ay nandyan po sa 1 John 5:11 hanggang verse number 13. Ano ho? So last time ay ating napag-aralan, mga kapatid, ay yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, at siya ang nagsisilbing regalo upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay makarating sa langit, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ho? So maraming salamat sa Diyos sapagkat mayroong isang kaligtasan na ibinigay sa atin, sapagkat kung wala yung buhay na walang hanggan, tayo po ay mapapahamak doon sa impyerno. Ano ho? So, ang tanging kailangan natin ay ang everlasting life na kung saan yung regalo ng Diyos na ibibigay ng Diyos at binibigay ng Diyos sa atin. At maraming salamat kung nung nakaraang linggo, ikaw ay kasama na tumanggap sa regalo ng Panginoon. And then, praise God for that. Kapag nung tayo tumanggap sa Diyos, yun yung tinanggap natin, yung regalo ng buhay na walang hanggan. Sa oras na tatanggipin mo ang buhay na walang hanggan, yung regalong ng Diyos, tayo ay hindi na mapapahamak doon sa impyerno. Kaya mayroong kaligtasan kasi may kapahamakan. Kailangan tayong maligtas mula doon. Marahil ilan sa atin ay nagtatanong, bakit pa kasi mayroong impyerno? E di sana lahat tayo ay pupunta na lang sa langit. Wala sanang problema, lahat tayo ay pupunta na lang sa langit. Pero bakit mayroong impyerno? Again, so by the way of our introduction po, yan po ang ating sasagutin sa umagang ito. Ano ho? Maraming nagtatanong sa kanilang mga isipan, bakit kaya nilikha pa ng Diyos ang impyerno? Para sana wala na sanang mapapahamak. Okay, so yan po ang ating sasagutin, mga kapatid. Bakit kaya? Ano ho? Marahil ilan sa atin ay, oo nga, no? Pwede namang lahat na lang ay pupunta sa langit. Pero bakit may impyerno? Bakit may impyerno? Again po, ang impyerno ay ginawa, hindi para sa tao. No? Nung ang kaaway ay nagsumuway sa Panginoon, nung si Satanas ay sumuway sa Diyos, hindi naman po pwede nakasama sa langit si Satanas. Kaya may isang lugar na kung saan doon nararapat ang kaaway, doon nararapat si Satanas. Kaya mayroong impyerno. Kaya lang mga kapatid, hindi gugustuhin ng kaaway, hindi gugustuhin ni Satanas na siya ay mag-isa lamang doon sa impyerno. Kaya ang ginagawa niya, dinadaya niya yung isipan ng tao para maligaw sa landas ng Diyos at mapunta sa landas ng kasamaan upang mahatak niya, upang madala niya sa kapahamakan. Yan ang ginawa ng kaaway. Nag-umpisa doon kay Eva at kay Adan.
Ang ganda ng buhay doon sa paraiso. Walang kamatayan, walang kapahamakan. Walang taong pupunta sa impyerno sa panahon ni Eva at ni Adan. Kaya lang ayaw ni Satanas na siya mag-isa lang doon sa impyerno at kanyang mga kampon. Kaya ang ginawa niya, dinaya niya yung isipan ni Eva upang pumasok ang kasalanan. Kaya nahulog sila sa kasalanan. At yung kasalanan na yun ang nagdudulot at nagdadala sa kamatayan. At yung kamatayan na yun ang nagdudulot, nagdadala sa kapahamakan. So sana maunawaan natin kung bakit mayroong impyerno, mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, dinadaya ng kaaway yung isipan ng bawat isa. Dinadaya ng kaaway yung isipan ng bawat tao upang ang tao ay mapunta sa kapahamakan. Kaya na-rescue tayo ni Jesus kasi lahat tayo nadadaya na ng kaaway. Ano yung klaseng pandaraya na ginagawa ng kaaway, mga kapatid? Anong klaseng pandadaya na ginawa ng kaaway? Sabi po dyan, mga kapatid, God created hell because He is a righteous and holy God and cannot allow sin in His heaven. Yes, that's right. Amen. Alam nga naman, sabi ko nga kanina, alam nga naman na ang kaaway ay pupunta pa rin sa langit. Kaya dapat mayroon siyang pupuntahan. At hindi din mangyayari sapagkat ang Diyos ay isang banal. Diyos na buhay ng makapangyarihan na isang banal. Hindi niya hahayaan ng isang mamamatay tao na isang taong walang pagsisisi ay titira sa langit. Sapagkat siya ay banal. Ang langit ay banal at hindi dapat mahaluan ng kasamaan. Kaya may isang lugar na pupuntahan ang taong walang relasyon sa Panginoon. Sabi diyan sa Revelation 21 verse number 8, ito yung pandadaya ng kaaway. Para ang tao ay mapunta sa impyerno, ito yung pandaraya ng kaaway. Again po, take note sa mga verse at sa mga points na ating ilalabas diyan. At diyan tayo kukuha ng mga tanong mamaya sa ating trivia. No? Revelation 21 verse number 8, ito yung mga pandaraya ng kaaway na kanyang ginagawa. Sabi po dyan, ano po, sa wikang Tagalog, ngunit sa mga duwag. So, ano ibig sabihin dito sa duwag na to? Ibig sabihin, dahil ikaw ay matatakotin, hindi po. Ang ibig sabihin dito sa mga duwag, ibig sabihin, duwag na kung saan ay maglingkod sa Panginoon, duwag na ipaglaban ang pananampalataya sa Diyos, yung dinidinay ang Panginoon sa buhay nila, duwag pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa Bible study, umiiwas, duwag. Ngunit sa mga duwag, kumbaga, laging lumalayo sa kalooban ng Panginoon, duwag na magpagamit sa Panginoon. At ang sabi pa dyan, yan yung pandaraya ng kaaway. Bibigyan ka ng kaaway ng kaisipan na huwag ka dyan. Para umilag ka sa mga salita ng Diyos, umilag ka sa salita ng Panginoon at sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung sinasabi dyan, yan yung pandaraya ng kaaway. Ngunit sa mga duwag at sa ano pa? At sa mga hindi mananampalataya. Yung wala kang pananampalataya sa totoong Diyos na buhay. Na ang layo ng iyong pinaniniwalaan. Hindi ka naniniwala sa Panginoong Hesus na siya ang nagbibigay, mga kapatid, ng buhay doon sa cross upang tayo ay maligtas. Kaya ang pandaraya na ginagawa ng kaaway para hindi ka magiging isang mananampalataya ng Panginoon. At ang sabi pa dyan, at sa mga kasuklam-suklam. Walang ibang ginagawa kundi ang mga kasuklam-suklam na gawain ng sanlibutan ito. Yan ang ginagawa ng kaaway, pandaraya upang tayo ay hindi mapunta sa langit. At ano pa? At sa mga mamamatay tao. Last time, diniscuss natin to, yung mamamatay tao. Marahil hindi tayo nakapatay physical, pero sabi ng verse, kapag tayo ay nag-isip ng masama at naggalit sa ating kapatid, kino-consider tayo ng Biblia sa bagay na yan. At ang sabi pa, at sa mga mapakiapid. Alam natin kung ano ibig sabihin dito, mga kapatid. Yan yung mga pandaraya ng kaaway.
ilalagay ng kaaway sa iyong mga mata. Tama ata itong mga bagay na to. Masarap tong bagay na to. Sa oras na ikaw ay madaya at malinlang ng kaaway sa bagay na yan, doon pumasok tayo sa bitag ng kaaway. At ano pa mga kapatid? At sa mga manggagaway. So, ang ibig sabihin dito sa mga manggagaway, kasama na dyan yung albularyo, kasama na dyan yung mga lahat ng mga paranormal na activities mga kapatid. Kasama dyan. Yan ay pandadaya din ng kaaway, kapatid. Na sa halip ang pananampalataya ay buo sa Panginoon, nandoon sa mga bagay na yan. Kaya maraming may mga sakit. Sorry po, nandyan sa Biblia yan. Pagka may karamdaman doon sa probinsya, sa amin, wala namang doktor doon. Doktor kwak-kwak lagi ang nilalapitan. Pero ano nangyayari? Pag lumapit ka sa mga manggagaway na yan, sa mga doktor kwak-kwak na yan, may mga gumagaling. Di ba? Siyempre, halimbawa kung ako ang lumapit sa kanila, nagpagamot ako sa albularyo, tapos gumaling ako, siyempre mananampalataya ako doon sa tao na kaya niyang magpagaling. So yun ang pandadaya ng kaaway. Imbis sa Diyos, napunta doon sa bagay na yun. So pandaraya ng kaaway. Hanggang sa masanay ka, gumagaling ako dyan. Lagi ka na lang doon. Hanggang sa ma-develop yung iyong faith, nandoon na pala yung faith. Again, pandaraya ng kaaway sapagkat nandyan sa Biblia, mga kapatid, na isa daw pala yan sa pandaraya ng kaaway. So, hindi dahil gusto ko lang sabihin, kundi nandyan talaga sa Biblia. At ano pa dyan? At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Diniscuss din po natin to last time. Mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mayroong mga rebulto, mayroong mga idols. Yan yung mga pandaraya ng kaaway. Para tayo ay maligaw sa landas ng Diyos. Para tayo ay mahiwalay sa nais ng Diyos. Sa tamang pananampalataya. At ano pa mga kapatid na pandaraya ng kaaway? At sa lahat ng mga sinungaling. Marahil hindi tayo manggagaway, hindi tayo mamamatay tao, hindi tayo gumagawa ng kasuklam-suklam. Tayo ay mananampalataya. Pero ang sabi diyan, at sa lahat ng mga sinungaling. Lahat na tayo dito. Kasama na tayo dito. Yan ang pandaraya ng kaaway. Yung mga bagay na yan, para tayo ay mapahamak, para tayo ay mapunta sa kapahamakan. At ano pa mga kapatid, ang mga pandaraya ng mga kaaway at sa mga sinungaling, tignan natin. Ang sinabi sa una, ngunit sa mga duwag, number 1, duwag. Duwag sa salita ng Panginoon. At sa mga hindi mananampalataya, number 2. Sunod, at sa mga kasuklam-suklam, number 3. At sa mga mamatay tao, number 4. At sa mga mapakiapid, number 5. At sa mga manggagaway, number 6. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, number 7. At sa mga sinungaling, number 8. Lahat ng yun ay pandaraya ng kaaway. At titingnan natin mga kapatid, kapag tayo ay pumasok sa 8 bagay na yan, kahit isang bagay lamang ang ating nagagawa, anong sabi ng Biblia sa susunod? Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Notice the word. Lahat daw ng mga gawa na yun, lahat ng pandaraya ng kaaway na yun, ang bahagi natin ay impyerno. Impyerno. Marahil hindi ka mamamatay tao, marahil wala yung mga bagay na nasa itaas, pero sa binasa natin kanina, lahat ng mga sinungaling, and then pasok tayo doon. Yan ang pandaraya ng kaaway. At sabi ng Biblia sa ating binasa, ang bahagi ay impyerno. Kaya mayroong impyerno kasi ayaw ng Diyos. Bilang Diyos na banal, na ayaw niya na mayroong makasalanan na hindi nagsisi ng kanyang kasalanan at mapunta sa langit. Okay? Kaya huwag tayo magtampo sa Panginoon. Bakit pa kasi ginawa ng Diyos ang impyerno? Kung hindi ginawa ng Diyos, kasama pa rin natin pala si Satan sa langit.
Diba? So, hindi ganun. So, mayroong destinasyon ang mga taong nadaya ng kaaway. Kaya huwag tayong padaya sa kaaway. Kahit simpleng pagsisinungaling, huwag tayong padaya sa kaaway. Sapagkat ang bahagi, sabi dyan sa ating binasa kanina, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Mayroong mga taong hindi naniniwala ng impyerno. Ang impyerno daw, itong mundong ito, yung kahirapan sa mundong ito. Pero sabi ng Biblia, nagniningas sa apoy at asopre, impyerno. Kung hindi ka naniniwala ng impyerno, kapatid, pansinin mo na lang yung bulkan. Sinong nagsindi sa bulkan? May nagsindi ba sa bulkan? Wala. Anong nasa ilalim niyan? Apoy. Sabi ng Biblia, ang impyerno ay parang dagat-dagatang apoy. Yung bulkan, maliit lang yan. Tumingin ka sa karagatan, ganun daw kalawak ang impyerno. At ang impyerno ay totoo, hindi biro mga kapatid, hindi biro ang impyerno. Kaya maging seryoso tayo sa ating Christian life. Maging seryoso tayo sa ating buhay sapagkat ang kapahamakan ay totoo. Marami nang namatay at marami nang nawawala yung buhay sa panahon ng pandemya at lahat marahil sila ay walang relasyon sa Panginoon at nakakalungkot. Maraming namamatay araw-araw na walang totoong relasyon sa Diyos at mapupunta sa impyerno. Kaya tayong nakapakinig ng salita ng Diyos habang may pagkakataon pa, habang may lakas pa tayo, tingnan natin ang ating sarili kung tayo ba talaga ay may tamang relasyon sa Panginoon. Baka bukas makalawa, paggising natin, tayo ay nasa kapahamakan. Kaya nga mga kapatid, ang ating pinag-aaralan ngayon ay biblical salvation. Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia para tayo ay hindi mapahamak? Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia upang tayo hindi mapunta sa impyerno? Sapagkat araw-araw hindi tumitigil ang kaaway na gumagawa ng pandaraya sa ating mga isipan. Araw-araw, nandoon yung pandaraya ng kaaway. Araw-araw mga kapatid, hindi tumitigil ang kaaway upang tayo dayain para tayo ay mapunta sa impyerno. Again, kailangan natin, yung tagapagligtas, kailangan natin ng kaligtasan. Sabi diyan sa continue po natin mga kapatid, the way of salvation is found in a person, not a religion. Amen. Ang kaligtasan ay natatagpuan sa isang persona. Don't get me wrong mga kapatid, hindi yan person na kung saan ay tayong mga tao. Mayroong taong nagkiklaim ngayon na siya ang may-ari ng kaligtasan natin. Ngunit ang tinutukoy dyan na person, mga kapatid, yung persona na kung saan ang Panginoong Jesus, hindi relihiyon, kundi mga kapatid, relasyon sa Diyos. At yung person na yan, mga kapatid, na siyang nag-aalay ng buhay doon sa krus, wala namang relihiyon na napako sa krus. Maniniwala ako kung ang relihiyon ang napako sa krus, relihiyon ang daan ng kaligtasan. Ngunit ang napako doon sa cross is a person, the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, siya ang daan ng ating kaligtasan. At sabi diyan sa John 3:16, mga kapatid, John 3:16, na kung saan mga kapatid, ang bagay na ito ay sinabi ng salita ng Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay matututo at makilala natin ang tamang paraan at tamang landas ng kaligtasan. Ano pong sabi diyan sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God so loved the world. Ang kaligtasan ay nasa Panginoon, nasa Diyos mga kapatid. Kung nais mong pumunta sa langit at huwag mapahamak ang iyong kaluluwa sa impyerno, kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Sabi diyan sa verse number 17 po mga kapatid, for God sent not His Son, the Lord Jesus Christ, into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved.
Ang Panginoong Hesus pumunta sa mundong ito, sa sanlibutan, mga kapatid, hindi upang tayo ay ikondina bilang makasalanan, kundi upang tayo ay abutin at iligtas mula sa ating mga kasalanan. So ang kaligtasan ay wala sa relihiyon, kundi nasa persona sa Panginoong Hesus. At sabi diyan, mga kapatid, sa John, next verse po natin, ano ho? Okay? So, sabi po dito, na ang salita ng Panginoon, sabi diyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, totoo po, mga kapatid, na ang tanging kaligtasan natin, mga kapatid, ay nasa Panginoon. Nasa Panginoong Hesus ang ating kaligtasan. Sabi diyan sa John 1 verse 29, behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. So ang personang tinutukoy diyan, hindi tao na kagaya natin ng makasalanan, kundi ang tinutukoy diyan, sabi ni John the Baptist, mga kapatid, tinuro ang Panginoon Hesus, behold the Lamb of God. Si Jesus ang tangi nating kailangan. Siya ang tangi nating kailangan. Last time na pag-aralan natin, ano ho? God's gift of eternal life is provided and free. Yung regalo ng buhay na walang hanggan ay libre, mga kapatid. Hindi binabayaran. At sabi diyan sa John 14:6, mga kapatid, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus lamang ang tanging daan. Walang ibang daan, mga kapatid. Hindi tao na makasalanan ang daan. Hindi relihiyon ang daan. Tanging si Jesus lamang ang daan, mga kapatid. Tanging si Jesus lamang ang daan. Ephesians 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Last time, di ba pinag-aralan natin? Regalo ng Panginoon. Hindi daw sa pamamagitan ng ating mga gawa, sabi diyan sa verse number 9. Not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kaya tayo ay pupunta sa langit. At ang sabi diyan, para daw walang magmayabang. Kasi kung ang kaligtasan ay pamamagitan sa mabubuting gawa, pagdating sa langit, maraming magyayabang. Kaya ako napunta dito sa langit dahil sa mga mabubuting gawa ko. Marami kasi akong naitulong. Marami kasi akong nagawang kabutihan sa mundo. Ipaano yung mga taong walang maitulong, walang maggawang kabutihan? Diba? So kaya ang ginawa ng Diyos, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoon. At ito ay regalo lamang ng Diyos na walang bayad, mga kapatid. Yan yung paraan ng kaligtasan, ano ho? Yan yung tinatawag na biblical salvation. Kaya pag tinatawag na biblical salvation, dapat naaayon sa Bible na sinasabi ba ng salita ng Panginoon. Titus 3 verse number 5, not by works of righteousness, hindi sa pamamagitan ng gawa ng matuwid, which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sa pamamagitan lamang ng biyaya at habag ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Yung habag ng Diyos na ipinakita niya sa atin, bilang mga tao, tayo ay hindi karapat-dapat.
tayo ay mapapahamak sa impyerno. Tayo ay walang lugar sa langit dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit nandoon yung biyaya ng Panginoon, nandoon yung habag ng Diyos. Praise God. Tunay nga masabi natin sa ating mga sarili, Lord, wala akong maipagmamayabang. Lahat ng to ay biyaya nyo lamang, Panginoon, sa aking buhay. Kaya kung ma-realize mo yung biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos, tuturuan ka nito sa pagpapakumbaba. At yun ang tanging kailangan natin para tayo maligtas. Yung isang taong mayabang sa kanyang buhay, kapatid, turuan mo yung puso mo na magpakumbaba sa Panginoon. At hilingin mo ang biyaya ng Diyos. Tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Next po natin pag-aralan. Let's explore the two births the Bible talks about. Dalawang kapanganakan. Mayroong dalawang kapanganakan na binanggit ang Biblia, mga kapatid. Take note, ang isang taong may dalawang kapanganakan ay isang beses mamamatay. Okay? Ulitin ko po. Ang isang taong may dalawang kapanganakan, isang beses mamamatay. Sundan nyo po yan, mamaya pag-aralan natin. Pangalawa, ang isang taong isang beses lamang ipinanganak, mayroong dalawang kamatayan. Okay? Sundan niyo po ng maigi. Ang isang taong isang beses lamang ipanganak, mayroong dalawang kamatayan. Kapag ang isang tao dalawang beses ipinanganak, mayroon lamang siyang isang kamatayan. So, marahil hindi natin maintindihan ano bang ibig sabihin ng dalawang ipanganak. Isang beses lang naman dapat ipanganak ang tao. Okay, titingnan natin at pag-aaralan natin sapagkat yan ay nasa Biblia. Nasa Biblia, mga kapatid. At dapat maging aware tayo dito. Marahil first time mo palang marinig to, mayroon palang ganun na dapat dalawa ang kapanganakan at dalawang kamatayan. Akala ko ba isang beses lang mamatay ang tao, isang beses lang ipanganak ng tao? Meron ba ganun? Meron, mga kapatid. Kaya ito yung kahalagahan ng ating Bible hour na malaman natin yung mga hindi natin alam sa Biblia. Okay, number 1. Our first birth is our physical birth. Okay? Yung unang kapanganakan ay yung physical, sa laman. Okay, nandyan po sa John 3 verse 1 hanggang verse number 5. So, babasahin natin John chapter 3 verse 1 down to verse number 5. So, ano pong sabi dyan, mga kapatid? Ayan. Okay, so, sabi po dito, ito isang kwento, mga kapatid, at tingnan nyo pong maigi. Sabi po dyan, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. May isang taong lumapit sa Panginoon sa gabi, at ang pangalan niya ay Nicodemus. At hindi lang siya basta-bastang tao, kundi siya ay may katungkulan doon sa kanilang lugar, sa mga Hudyo. A ruler of the Jews. And verse number 2, the same came to Jesus by night. Lumapit siya sa Panginoon sa gabi. Again, matandang tao na ito, mga kapatid, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher came from God, for no man can do these miracles that doest except God be with him. Sabi ng taong ito, Lord Jesus, Rabbi, Teacher, Master,
Alam ko na ikaw ay galing sa Panginoon sapagkat lahat ng mga miracles mo, walang ibang makagawa nun kundi kung wala ang Diyos. So, ang taong ito ay isang matandang tao at lumapit sa Diyos sa bagay na yan. At ang sabi pa niya sa verse number 3, sabi ni Jesus, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, notice the word, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban daw ng isang tao ay ipanganak muli, hindi siya makakarating sa langit. Okay? So, medyo naguguluhan dito si Nicodemo. Ano ibig sabihin ni Jesus dito? Kailangan ko bang ipanganak muli para ako'y mapunta sa langit? Okay, sabi dyan sa verse number 4. Nicodemus saith unto him, How can a man be born which he is old? O nga no, paanong ipanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Ibig ba sabihin nito ay babalik siya sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak ng muli? Naguguluhan si Nicodemo. Minsan, gano'n din tayo. Ano ba ibig sabihin ng kailangang ipanganak ng muli? Naguguluhan siya. Ngunit ang sagot ng Panginoon sa verse number 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, notice the word, be born of water, and of the Spirit, may dalawang word dyan ha, water and Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. In-explain ng Panginoon, except a man be born in water, yun yung physical birth, okay? Yun yung unang kapanganakan, physical birth. At ano pang sabi dyan? Ano pa pong sabi dyan? Except a man be born of water, physical birth, and of the Spirit, ito yung mamaya tatawagin at binabanggit sa Biblia mamaya, he cannot enter into the kingdom of God. So kung ipanganak siya, physical, kung physical lang ang kanyang kapanganakan, hindi siya makakapunta sa langit. So, dapat yan ay matutunan natin. Kung ipinanganak lang tayo ng physical, kung wala tayong spiritual, mapapahamak tayo. Okay? So, ang binabanggit dyan na water ay physical birth. At ito ang sinasabi ko kanina sa inyo. Kapag ang isang tao, isa lamang ang kanyang kapanganakan, dalawa yung kanyang kamatayan. Bakit? Physical birth. So, wala siyang relasyon sa Panginoon. So, unang kamatayan, physical. Mamamatay siya physically. Pangalawang kamatayan, spiritual. Kasi hindi naman siya ipinanganak sa spiritual. So, mamamatay siya dito sa physical, ang kanyang katawan mamamatay. Ngayon, hindi pa siya makarating sa Diyos kasi patay yung relasyon niya sa Diyos. Kaya, dahil patay ang relasyon niya sa Diyos, yun yung tinatawag na second death. Spiritual na kamatayan. So dahil patay yung relasyon sa Diyos, mapupunta ang tao sa impyerno. Kaya mayroon dalawang kamatayan. Kasi patay physical, patay pa spiritual. So yun yung ibig sabihin ng dalawang kamatayan kapag ang isang tao ay may isa lamang na kapanganakan. Ngunit ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Una yung physical birth. Yung pangalawa yung tinatawag na, yung pangalawa po ay tinatawag po na spiritual birth. Okay? Physical and spiritual birth po mga
kapatid. Ang physical birth po mga kapatid, ito'y sa laman, ipinanganak tayo sa laman at babalik tayo sa alikabok. Ang spiritual birth naman po, sabi po dyan, the second birth is your spiritual birth. John 3 verse 5 hanggang 6. O, ipagpatuloy natin yung verse nating nasimulan kanina. Okay. So, ang sabi po dito mga kapatid, sa spiritual birth na ating binasa, okay. Sa verse number 6 tayo. Kanina sa verse number 5, sabi dyan, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Okay? So ngayon, kailangan nating ipanganak sa spiritual para tayo makapunta sa langit. Kasi kailangan natin ng dalawang kapanganakan, water and spirit. Ibig sabihin, kailangan natin na ang kapanganakang physical, yes, pinanganak na tayong physical, kaya nandito tayo ngayon, kailangan pa natin ng kapanganakang spiritual. So, yun yung spiritual birth. At sabi dyan sa verse number 6, that which is born of the flesh is flesh. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. And which is born of the spirit is spirit, mga kapatid. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ibig sabihin, kailangan natin dalawang kapanganakan para lamang magkaroon tayo ng isang kamatayan. So, ano ibig sabihin nun? Kung ikaw ay pinanganak physical, ipinanganak ka din spiritual, ano ba yung ibig sabihin ng panganakang spiritual? Yung pagtanggap mo sa Panginoon. Ang kamatayan, physical lamang. Mamamatay ka physically, pero yung spiritual mo buhay sapagkat may relasyon ka sa Diyos. So sana nagigits nyo na, kaya dinahandahan ko po. Again, kapag dalawa yung kapanganakan mo, physical and spiritual, isa na lang yung kamatayan. Mamamatay ka na lang dito sa katawang lupa. Ang iyong spiritual, buhay sa Panginoon. Pero kung ipinanganak ka lang sa laman, wala kang relasyon sa Diyos, dalawang kamatayan. Patay ka physical, patay pa yung spiritual mo. Again, sana nasusundan nyo po, kapag binanggit yung kapanganakan sa Biblia, may dalawang uri ng kapanganakan. Physical and spiritual birth. Okay, so sana nasusundan po natin, mga kapatid. Tingnan natin, sapagkat ang tao ay binubuo ng tatlong persona. Ito po. Sa inyong mga screen, makita nyo po the human trinity. Dito sa bandang kaliwa, sabi dyan, the word physical. Ito yon. My body enables me to relate to this physical world. Katawan, body, soul, and spirit. At ang body, ang ibig sabihin ng body or katawan ay the outer man. Ito yung physical natin. Nakikita nyo ako, nakikita ko kayo, or nakikita natin kung sino man dahil siya ay nasa physical body pa. Yung kaluluwa, yung soul, mga kapatid, the will, emotions, the heart. Ibig sabihin, yung totoong tayo. Yung totoong nakakaramdam, yung totoong nagsasalita, yung totoong may emosyon, yung totoong may puso. So tayo yun, yung totoong tayo, yung kaluluwa. Ginamit lamang yung katawang lupa, yung body, para magkaroon ng buhay. Ngayon, yung spirit naman, the inner man, yung sa panloob natin. At sabi dyan sa bandang baba, mga kapatid, dito sa baba ng soul, sabi dyan, my soul is the real me, made in the image of God. Nung sinabi ng Diyos, lalangin natin yung tao ayon sa ating wangis. So, yun yung tayo. Dito naman sa spirit, mga kapatid, sa baba, sabi dyan, my spirit is given to me to enable me to relate to God. Kaya tayo nakaka-relate sa Panginoon, kaya nasasabi natin na may Diyos, tama ito, mali ito, bawal ito, ayaw ng Diyos so, kasi mayroon tayong spirit. So, yun yung ibig sabihin ng tatlong katauhan natin sa ating laman. Okay. Etong body, babalik sa alikabok. Yung espiritu natin, dahil ito'y makaka-relate sa Diyos, babalik sa Diyos yan. Ang problema, itong totoong tayo, yung kaluluwa natin. Saan pupunta yung ating kaluluwa, yung totoong tayo? Yan na yung sinasabi ko po.
na mayroong pangalawang kamatayan, which is the spiritual death. Kapag walang relasyon ang isang tao sa Diyos, siya ay pupunta sa kapahamakan. Yan ay tinatawag na spiritual death, mga kapatid. At sana, pag sumikapan natin na ngayon pa lang magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon para magkaroon tayo ng eternal life po, mga kapatid. Ang taong may dalawang kamatayan, ibig sabihin nun, isa lang ang kanyang kapanganakan. Pero kapag ang tao ay may dalawang kapanganakan, siya ay mayroong isa na lamang kamatayan na physical. Kaya mga kapatid, kailangan nating ipanganak sa spiritual. Nandito na tayo ngayon. Ang kailangan natin ngayon ay ipanganak tayo sa spiritual. Kanina sa physical, ngayon sa spiritual. Paano ba tayo ipanganak sa spiritual? Yun ang isang katanungan. Paano ako mapanganak sa spiritual para ako'y mapabilang sa Diyos? Paano ako mapanganak sa spiritual para ako'y maturing na isang anak ng Panginoon? Kasi pag ikaw ay pinanganak sa physical, itinuring ka na anak ng iyong mga magulang. Pero paano tayo maituring na mga anak ng Diyos? Paano tayo isilang? Okay, dito po sa last verse po natin. Last verse na po ito. John 1, verse number 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ito lang pala ang solusyon. Para tayo mapabilang sa pamilya ng Diyos, mapabilang tayo sa spiritual na kapanganakan, kailangan natin natanggapin si Jesus. At ang sabi yan, but as many as receive him, sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Panginoon. Ngayon, anak ka ng magulang mo dahil pinanganak ka sa physical, pero nais natin na maging pabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Magiging anak tayo ng Diyos. At ang tanging gagawin lang natin, tanggapin si Jesus. Manampalataya sa Panginoon. Tanggapin yung regalo niya. Para mapabilang tayo sa second birth. Para ipanganak tayo ng muli. Amen? Yan ang tanging gagawin ng tao, mga kapatid. Ang tanong ko sa iyo sa umagang ito, kung tatanungin kita, ikaw ba ay may dalawang kapanganakan na? O sa madaling sabi, mga kapatid, natitiyak mo ba na ikaw ay hindi hahantong sa pangalawang kamatayan, which is the spiritual death? Kanina napakaliwanag na binanggit ng Biblia sa ating mga binabasa, mga kapatid, na ang kaligtasan ay nasa Panginoong Jesus. Wala sa pagiging mabuting gawa natin. Yes, maganda yun. Ang pagiging mabuting gawa ay bunga ng relasyon mo sa Panginoon. Dahil may relasyon ka sa Diyos, tuloy-tuloy ang mabuting gawa mo. Kaya unahin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Sapagkat magiging walang saysay ang mabuting mga gawa kung wala tayong relasyon sa Panginoon. Kailangan nating ipanganak na muli sa spiritual na kapanganakan. Tulad ni Nicodemo, matanda na siya, hindi niya naintindihan, mapapahamak pala siya. Kaya tayo, mga kapatid, make sure na meron tayong dalawang kapanganakan, sapagkat yung unang kapanganakan, mamamatay, physical. Pangalawang kapanganakan, pag wala tayo nito, mamamatay, spiritual. Buhayin natin yung pangalawang kapanganakan. The question is, ikaw ba ngayon ay anak ng Panginoon? Kung ikaw ay tumanggap na before, tinanggap mo na yung regalo ng Diyos,
sumunod ka sa panalangin, tinanggap mo si Jesus, yun yung paraan sapagkat sabi diyan, John 1:12, but as many as receive Him, kung tinanggap mo na ang Diyos noon, yun yung kapanganakan. Kaya mga kapatid, ilang beses ba dapat ipanganak ang tao sa physical? Isang beses lamang. Ganon din sa spiritual. Ilang beses dapat ipanganak ang tao sa spiritual? Isang beses lang din po. Kaya hindi pwedeng linggo-linggo ipinapanganak ka spiritual. Hindi po ganon. Ibig sabihin, isang beses ka lang totoong ipanganak sa physical, isang beses ka lang dapat totoong ipanganak sa spiritual. Ibig sabihin, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, make sure na totoo yung iyong pagtanggap sa Diyos. Kung hindi pa totoo yung iyong pagtanggap sa Diyos before, ngayon yung paraan, ngayon yung panahon. This is the day, today is the day of salvation. Na ngayon dapat magiging totoo ka na sa Panginoon. Lord, kapag pinalagpas ko itong bagay na to, kahit sumunod ako sa panalangin, kung hindi ako magiging totoo, bukas na makalawa, pag ako'y bawian ng buhay, mapapahamak pa rin ako. Aging po, ang isang tao, para maidugtong ang kanyang relasyon sa Diyos, isang beses na ipanganak dapat sa spiritual. Hindi pa ulit-ulit. Hindi linggo-linggo, tinatanggap ko ang Diyos. Salamat sa Panginoon kung linggo-linggo, pero ang mahirap niyan, baka hindi ka abutan ng linggo, wala palang totoong pagtanggap sa Diyos. Delikado yun. Kaya ngayon palang, isure mo na ikaw ay panganak sa pamilya ng Panginoon. Kung paanong ang physical death ay mayroong oras ng kapanganakan, tulad ko, ang aking physical death tuloy, sorry. Ina-advance ko na yung aking pagpunta sa langit. Ang physical birth, okay? Kung paano yung physical birth ay may oras kung kailan ka ipinanganak. Bawa ako, ipinanganak ako October 21, 1992. So yung physical birth ko, October 21, 1992. So kaya ako tinatandaan, nagdidiwang ako taon-taon kasi yun yung kapanganakan ko sa physical. October 21, 1992. Ganon din sa inyo, mayroon kayong physical birth. Kung paanong pinapahalagahan natin yung physical birth, nagdidiwang tayo taon-taon, sana naman pahalagahan din natin yung spiritual birth. Kung ipinagdiwang mo yung physical, mas lalong ipagdiwang mo yung spiritual sapagkat yung spiritual ay pangwalang hanggan, yung physical ay pansamantala lamang. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kailan ka tumanggap sa Panginoon? Kailan ka ipinanganak sa pamilya ng Diyos? Sige nga, comment down nga po mga kapatid. Kailan ang iyong spiritual birth? Ako po, tinanggap ko ang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas. December 27 at December 28, 2007. So ilang taon, batang-bata pa lang ako, 2007, ilang taon pa lang. Sabi dyan ni Robilin, hindi ko makalimutan ang spiritual birth ko, March 25, 2015. Amen! March 25, 2015. Yan yung spiritual birth. Wag nating kalimutan. Kapatid, sabi dyan ni Mrs. po, March 10, 2011. Amen! Praise God! Natatandaan pa natin yung spiritual birth. Ranchenil po, January 11, 1998. Amen! Sobrang tagal na nun. Amen! Praise God! Kung natatandaan mo po yung spiritual birth mo. Ranchenil, spiritual ba to or physical? 1998. Spiritual. Amen! Matagal nang mananampalataya sa Panginoon. So, ganun din dapat kayo. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin ng nakalaang linggo, yun yung spiritual death nyo, kaya birth nyo. Kaya sabi ko sa inyo, isulat nyo yung oras, araw, na kayo ay tumanggap sa Panginoon at sino ang nag-lead sa inyo para tumanggap sa Diyos. At kung wala ka pang masabi, kailan nga ba? Basta ako, sunod lang ng sunod sa panalangin. Kailangan dapat mayroong specific ng pagtanggap sa Diyos
na dapat merong matatawag mong spiritual birth. Pero kung wala ka pang masasabing spiritual birth, kapatid, ngayon mismo, gawin mo sa Panginoon. Huwag mong sabihin, mula nang ako'y isinilang, nung ako ay winisikan, yun na yung spiritual birth ko. Hindi po yun. Kasi ang spiritual birth, kailangan mo na ikaw mismo ang magdesisyon. Ikaw mismo ang makaunawa kung ano ba ang ibig sabihin ng spiritual birth. Kaya kung hindi mo naunawaan noon kung ano ibig sabihin ng spiritual birth, ngayon mo dapat gawin. Kaya kung wala kang date na maibigay kung kailan ka tumanggap sa Diyos, kapatid, this is the time na ipanganak ka nga ng tunay sa spiritual. Be born again. Again po, ang born again na salita ay hindi reliyon, kundi relasyon. Be born again in the Spirit, mga kapatid. Sabi ni Rabili, 9 a.m., amen. Pastor Gray, amen. Praise God. Thank you, Sister Rabelin. Hindi niya pa nakalimutan yung oras na tumanggap siya sa Panginoon. Si Obes, April 1, 1984, physical. Yung spiritual. Kay Sir Rogelio po, October 28, 1990. Amen. Praise God. Natatandaan pa natin yung ating kapanganakang spiritual. Mahalaga po yun, kapatid. The end of the lesson, tatanungin ko po kayo, kailan ka ipinanganak sa spiritual? Okay po. At pag natapos natin lesson na to, bawat isa sa inyo ay mayroong certificate. May graduation tayo dito. Mamarcha kayo via online. At isa yan sa requirement. Yung kapanganakang spiritual. Kapanganakang spiritual. Huwag nating kalimutan. Pero kung ikaw ngayon nakikinig, hindi mo pa alam kailan nga ba talaga ako. Basta ako linggo-linggo tumatanggap sa Panginoon. Hindi po. Dapat mayroong isang araw lang na masabi mo na, Lord, this is it. Ibibigay ko ang aking buhay sa inyo. Okay po? So nung mga tumanggap nung nakaraang linggo, kung sa palagay nyo, yun yung dibdiban na panalangin mo sa Panginoon, ilagay mo nung nakaraang linggo na petsa. At kung wala pa, ngayon mismo mga kapatid, huwag mong palampasin yung gabing ito. Dahil hindi natin alam kung magigising pa tayo sa umaga. Kaya dapat magkaroon ka mismo ng spiritual birth ngayon mismo. Hindi natin alam ang bukas natin. Amen. Siguraduhin natin na meron tayong spiritual birth. Danila Ramos, June 27, 2021. Amen. Praise God. Last Wednesday. Amen. Praise God. Nung nakaraang Wednesday dito sa programa natin, mayroong niligtas ang Panginoon. Amen. Thank you, Sister Danila Ramos. Praise God. Salamat, BRNC family. Salamat, Sir Rogelio Kagampan, sapagkat sa pamamagitan ng ating programa, mayroong nakakilala sa Diyos, mayroong isang tao na mayroong ng relasyon sa Panginoon. Praise God. Napakaganda ng programang ito. Dito sa programa natin, nakakilala sa Panginoon, Danila Ramos, June 27, 2021. Wednesday. Alalahanin natin. At ilagay natin sa notebook natin, ilagay natin, isulat natin yan. Huwag natin kalimutan. Kung maaari, ipagdiwang natin. Thank you, Sister Danila Ramos. Ngayon, sa iba nating tagapakinig ngayon, kung wala ka pang may sagot, kung kailan ka nga ba ipinanganak sa spiritual, huwag kang magpa-tsamba-tsamba. Ilagay ko nga dito, huwag. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay hindi pa tsamba-tsamba. Sapagkat hindi pa tsamba-tsamba ang pagpunta sa impyerno, talagang pupunta tayo sa impyerno. Maging totoo tayo sa ating sarili. Okay po? So ngayon, dadako tayo sa paanyaya. Kung ikaw ay wala pang totoong relasyon sa Diyos, wala kang masabi na ito, ipinanganak ako sa pamilya ng Diyos, ngayon yung panahon. Ngayon yung araw, ngayon yung oras na ikaw ay panganak sa pamilya ng Diyos. Maging totoo, maging seryoso tayo sa ating mga sarili. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay seryoso upang tayo
ay maligtas. Gusto lang ng Diyos na tayo ay magpakumbaba, lumapit sa Kanya, at sasabihin, Lord, sa totoo lang, hindi ko po talaga alam. Tayo manalangin, habang ulo'y nakayuko, matay nakapikit. Habang ulo'y nakayuko, matay nakapakit. Kaibigan, kapatid, nanonood ka ngayon, nakikinig ka ngayon, hindi aksidente na nandito ka. Nandito ka ngayon sapagkat pinuro ka ng Diyos sa tamang bagay na dapat mong mapakinggan. Kung ikaw ay wala pang kapanganakang espiritual, napakaliwanag na sinasabi ng Diyos sa Biblia na kapag wala tayong kapanganakan, hindi tayo makakarating sa langit. Kaya ang tanging paraan ng kapanganakan ay yung pagtanggap sa Panginoon para mapabilang tayo bilang mga anak ng Diyos. Ang tanging gawin lamang natin ay magpakumbaba sa Panginoon Diyos ko. Salamat po sa umagang ito. Na-realize ko, Panginoon, na napakalayo ko pala sa inyo. Kaibigan, kumakatok ang Diyos sa puso mo ngayon. Mayroong inaalok ang Panginoon, mayroong inaabot ang Diyos sa iyo. Ang tanging mo lang gawin ay pagbuksan yung pintuan ng puso mo upang siya itanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Be born again. Huwag mong hayaan na mapapahamak ka. Huwag mong hayaan na sa haba ng iyong buhay, ilang taon ka na ngayon, hindi mo pala alam na ikaw ay mayroon dapat spiritual na kapanganakan. Kaibigan, kapatid, I challenge you this morning. Saan ka man naroon ngayon, nandyan ang Diyos. Kausapin mo ang Panginoon. Magpakumbaba ka sa Diyos, sasabihin mo, Diyos ko, patawad po. Sa haba ng aking panahon sa mundong ito, ngayon ko lang nalaman na dapat pala ay meron akong spiritual na kapanganakan. Kausapin mo ang Panginoon sa umagang ito. Kung ikaw ay nananalangin at sinasabi mo sa Panginoon, Diyos ko, nagpapakumbaba po ako. Minsan umiiral yung aking kasamaan, umiiral, Panginoon, minsan yung aking mga maling nasasabi, umiiral minsan, Panginoon, yung aking mga maling gawi. Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon. Habang ulo'y nakayuko, matay nakapikit. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, na hindi mo pa alam kung kailan kay pinanganak sa pamilya ng Diyos, ito yung pagkakataon. Sa mga hindi pa alam kung kailan siya ipinanganak spiritual, ito yung pagkakataon. Tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas. Available ang biyaya ng Diyos, available ang eternal life, inaabot ng Diyos sa iyo, libre, walang bayad. Sapagkat si Jesus ang nagbayad doon sa cross at ang kanyang pinambayad ay ang kanyang dugo doon sa cross. Tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Sa mga nais tumanggap, sundan niyo po ang panalangin ito. Sana maging totoo ka. Alam ng Diyos yung puso mo. Sana maging totoo ka ngayon. Sasabihin mo, Lord, ito na ngayon. Ngayon na araw na to. Ang aking spiritual birth. Ito yung panalangin ng pagtanggap sa Diyos. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa umagang ito. Nalaman ko po na ako'y isang makasalanan at mapapahamak sa impyerno. Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako.
Linisin niyo po, Panginoon, ang aking mga kasalanan ng iyong banal na dugo. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili, Lord. Patawad po, Panginoon. Please, Lord. Linisin niyo po, Panginoon, ang aking karumihan. Maraming salamat, Lord, sa cross. Maraming salamat, Panginoon, sa alay niyong buhay para sa akin. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan niyong alok. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso upang tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas sa aking buhay. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po sa kaligtasan. Mula po ngayon, Lord Jesus, kayo na po ang magiging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan niyo po ako sa araw-araw na mamuhay na kasama ka. Lord Jesus, salamat po sa kaligtasan na iyong ibinigay. Salamat po sa regalong ito na aking tinatanggap. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ay aking dalangin na puno ng pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan.